Hello mga kabosing, welcome back sa panibagong kabanata ng kwento ni Peter. Sa pagpapatuloy ng kabanata, bahagyang nagulat si Andreas at agad na sinubukang tukuyin kung sino ang bagong dating. Maya-maya, nabunyag na ang taong iyon ay si Nathaniel. May bahagya pa itong ngiti habang pabirong nagtatanong kung sapat bang kahanga-hanga ang kanyang pagdating. Sa kabilang panig, nakaramdam naman si Peter ng kaunting ginhawa nang makita si Nathaniel. Para sa kanya, dumating ito sa tamang oras. Samantala, nanatiling naguguluhan si Andreas. Hindi niya maunawaan kung paano pa nakatayo sa kanyang harapan si Nathaniel, dahil sa kanyang pagkakaalam ay matagal na dapat itong patay. Sa halip na direktang sagutin ang tanong, binanggit lamang ni Nathaniel na napakatagal na mula nang huli silang magkita. Dahil hindi nasagot ang kanyang tanong, muling nagtanong si Andreas. Nais niyang malaman kung nanatiling buhay si Nathaniel dahil nailigtas ito ng kanilang mga kalaban. Ngunit sa kalmadong paraan, sinabi ni Nathaniel na hindi na mahalaga ang bagay na iyon. Tungkol naman sa dahilan kung bakit siya naroon, hiniling lamang niyang isipin ni Andreas na mayroon na siyang sariling interes sa panig na iyon. Sa loob-loob ni Andreas, nagsimulang mabuo ang pag-aalala. Batid niyang hindi na magtatagal at mawawala na ang epekto ng kanyang hypnosis. At gaya ng kanyang kinatatakutan, isa-isang nagsimulang magkamalay ang mga tao sa loob ng bulwagan. Nang mapansin nilang may mga baril sa kanilang mga kamay, agad silang nalito at natakot. Sa loob lamang ng ilang sandali, tuluyang nagulo ang buong lugar. Nagsimula ang pagtakbo ng mga tao palabas ng concert hall habang pilit na inililigtas ang kanilang sarili mula sa kaguluhan. Habang nagaganap ang kaguluhang iyon, lumapit si Nathaniel sa isa sa mga batang biktima ng hypnosis upang tiyakin ang kalagayan nito. Ngunit habang abala siya sa pagtingin sa bata, isang mabilis na pag-atake ang biglang dumating mula sa kanyang likuran. Lumalabas na si Tadeo ang naglunsad ng naturang pag-atake. Diretso nitong tinarget ang ulo ni Nathaniel sa layuning pabagsakin ito sa isang iglap. Gayunpaman, ipinakita ni Nathaniel ang pambihirang kakayahan nito. Kahit protektado pa rin niya ang bata, nagawa niyang harangin ang mabilis na pag-atake ni Tadeo. Pagkatapos nito, kalmado niyang binati si Tadeo at sinabi na panahon na upang umuwi ito. Sa kabilang banda, bagamat hindi inaasahan ni Andreas ang pagdating ni Nathaniel, hindi niya maitatanggi ang kanyang pananabik. Sa kanyang pananaw, masasaksihan na niya ang isang pambihirang labanan, isang sagupaan sa pagitan ng dalawang nilalang na maituturing na mga halimaw sa larangan ng kapangyarihan. Ang isa ay kinikilalang tao na may pinakamalakas na pisikal na lakas, habang ang isa naman ay itinuturing na may pinakamabilis na galaw. Mula sa pananaw ng kwento, malinaw na ipinapakita ng eksenang ito ang paghahanda para sa isang malaking komprontasyon. Hindi lamang ito simpleng laban ng dalawang karakter, kundi banggaan din ng dalawang magkaibang uri ng lakas at kakayahan. Pagkatapos nito, pansamantalang ibinalik ng salaysay ang mga pangyayari isang linggo bago ang kasalukuyang sitwasyon. Ipinakita ang panahon kung kailan dumating si Nathaniel sa base ni G1 sa isang napakaingay na paraan. Sa katunayan, winasak nito ang mismong pasukan ng kanilang himpilan sa kanyang pagdating. Dahil dito, agad na inakala ni G1 na may sasakyang bumangga sa kanilang base. Ngunit para kay Peter, malinaw na hindi iyon gawan ng isang sasakyan. Ayon sa kanya, isang tao mismo ang naging sanhi ng pagkasira ng pintuan. Labis itong ikinainis ni G1, kaya agad niyang hinanap kung sino ang responsable sa pagkasira ng kanyang minamahal na sweet home. Samantala, sinaway naman ng nakatatandang Nathaniel ang mas batang Nathaniel dahil dati na umano niya itong pinagbawalang gumawa ng ganoong eksena. Bilang tugon, agad namang humingi ng paumanhin ang nakababatang Nathaniel. Habang nagaganap ang lahat ng iyon, naramdaman ni G1 ang napakalakas na presensyang nagmumula sa bagong dating. Dahil dito, mabilis siyang nagtago sa likod ni Peter habang patuloy na nagrereklamo at hinihikayat sina Simon at Tadeo na harapin ang nanggugulong bisita. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Nathaniel na tawagin si Peter sa pangalang Kim Sunko. Ipinahayag pa nito na maging sa kanyang mga panaginip ay patuloy niyang hinihintay ang pagkakataong muli silang magkita. Ayon sa kanya, mula noong kanilang huling paghaharap ay lalo pa siyang lumakas, kahit hindi pa ganap na nakababalik sa dating kondisyon ang kanyang katawan. Naniniwala rin siyang hindi aksidente ang muli nilang pagkikita. Para sa kanya, isa itong bagay na itinadhana.
Dahil dito, buong kumpiyansa niyang hinamon si Peter na muli nilang ulitin ang kanilang naging paghaharap noon. Ngunit habang patuloy nag-uumapaw na kumpiyansa ni Nathaniel, bigla namang dumating si Kadyo upang pigilan ang sitwasyon bago pa ito tuluyang lumala. Habang mahigpit na hinahawakan ang braso ni Nathaniel, sinabi ni Kadyo kay Peter na sa tingin niya ay hindi mukhang dumating ang taong iyon upang tumulong sa kanila. Nang mapansin ni Nathaniel si Kadyo, agad niyang napansin na tila mas lumakas ito kumpara noong huli silang nagkita. Hindi nagtagal, gumanti rin si Nathaniel sa pamamagitan ng paghawak sa palso ni Kadyo. Kasabay nito, binalaan niya itong maaaring mabali o madurog ang kanyang palso kung magpapatuloy ang kanilang pagtutunggali ng lakas. Bilang tugon, bahagya lamang natawa si Kadyo. Ipinaabot niyang bihira rin siyang matalo pagdating sa lakas. Gayunpaman, naniniwala siyang hindi sapat ang hilaw na puwersa lamang upang magpasya ng isang laban. Dahil dito, binalaan naman niya si Nathaniel na maaaring ito pa ang mapahamak kung magpapatuloy ang kanilang komprontasyon. Habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang dating apostol, biglang namagitan si Tadeo at puwersahang pinaghiwalay ang dalawa sa pamamagitan ng isang mabilis na sipa. Pagkatapos nito, sinabi ni Tadeo na dahil matagal nang hindi nakadalaw si Nathaniel, marahil ay mas mabuting kumain muna ito ng bakso bago sila mag-isip ng anumang gulo. Dahil sa naturang biro, bahagyang hamupa ang tensyon sa paligid. Sa kalaunan, naging mas kalmado ang sitwasyon, bagamat wala pa ring gustong maunang magsimulan ng seryosong pag-uusap. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Simon si Peter kung paano nagawang mabuhay ni Nathaniel at kung bakit kasama nito ang matandang Nathaniel. Ipinaliwanag ni Peter na may utang na loob siya sa taong iyon. Ayon sa kanya, may isang buhay na nailigtas dahil sa tulong nito. Dahil dito, hindi niya kailanman nagawang kitilin ang buhay ng taong minsang nagbigay ng pagkakataon sa iba upang mabuhay. Idinagdag pa niya na naalala niya ang isang tao na may kakayahang iligtas ang isang buhay na halos mawala na. Dahil dito, humingi siya ng tulong sa templo. Sa puntong iyon, ipinakita ng kwento ang isa pang mahalagang detalye. Lumalabas na noong dinala ni Peter si Tadeo sa templo, nagalit pa noon si Nathaniel dahil dati nang humingi si Peter ng tulong upang iligtas ang isang miyembro ng Glory Club, na siya ring si Nathaniel. Samantala, naalala naman ni Jiwon na noon pa man ay pinaghihinalaan na niyang may balak si Peter na tipunin ang mas marami pang dating apostol. Maging noong isinama nito si Kadyo sa kanilang grupo, naramdaman na niyang may mas malaki itong plano. Matapos marinig ang buong paliwanag, inamin ni Simon na hindi niya inaasahang totoo pala ang lahat ng kwento ni Peter. Sa kabilang banda, nanatiling iritado si Jiwon at pabirong inilarawan si Peter bilang isang tusong matanda bago siya napabuntong hininga. Gayunpaman, inamin ni Peter na kung tuluyan nang nakarecover si Nathaniel, malaking tulong ito sa kanilang panig. Matapos ang paliwanag na iyon, agad niyang ibinalik ang usapan sa pangunahing dahilan ng kanilang pagtitipon. Dahil kumpleto na silang lahat, direkta niyang sinabi kay Nathaniel na kailangan niya ang tulong nito. Mula rito, muling bumalik ang salaysay sa kasalukuyang panahon. Bago tuluyang magsimula ang laban nila ni Tadeo, tumingin si Nathaniel kay Peter at nilinaw na pansamantala lamang ang kanilang alyansa. Ipinaabot niyang pumunta lamang siya roon upang magdulot ng kaguluhan at hindi siya kailanman nangakong paprotektahan si Tadeo. Samantala, nagsimula nang lumikas ang mga manunood palabas ng gusali sa tulong ng mga tauhan nito. Sa kabilang panig naman, iniulat ng isa sa mga tauhan ni Andreas na nakahalo na si Peter sa karamihan ng tao kaya hindi na nila ito matukoy. Nang marinig iyon, agad na nagalit si Andreas. Iginiit niyang wala siyang ibinigay na utos upang simulan ang paglikas. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin at hulihin ang sinumang nagkunwaring empleyado ng gusali. At gaya ng kanyang hinala, si Peter nga ang nagbalat kayo bilang isa sa mga staff upang makihalo sa mga tao. Habang abala si Peter sa pagtulong sa mga sibilyan, natuntun siya ng mga tauhan ni Andreas at mabilis siyang pinalibutan mula sa iba't ibang direksyon. Nang mapagtanto niyang napapaligiran na siya, maikli niyang hiniling kay Nathaniel na bantayan si Tadeo. Pagkatapos noon, walang pag-aalinlangan siyang tumalon mula sa ikaapat na palapag ng walang anumang kagamitang pantulong. Dahil dito, labis na nagulat ang mga tauhan ni Andreas. Hindi sila makapaniwalang may taong kusang tumalon mula sa ganoong taas at nanatiling kalmado pagkatapos nito.
Gayunpaman, hindi nagpakita ng pagkabahala si Andreas. Sa halip, pinigilan niya ang kanyang mga tauhan na habulin si Peter. Ayon sa kanyang pagsusuri, malamang na nagpalit na muli ng pagkakakilanlan si Peter. Bukod pa rito, naniniwala siyang hindi iiwan ni Peter si Tadeo sa lugar na iyon. Dahil dito, kumpiyansa si Andreas na darating ang pagkakataong magkikita silang muli. Samantala, sa ibang bahagi ng gusali, naghahanda na sina Nathaniel at Tadeo para sa kanilang inaabang. Gayunpaman, bago pa man tuluyang magsimula ang laban, nakatanggap si Nathaniel ng komunikasyon mula sa kanilang himpilan. Sa kabilang linya, ipinaalala ni Jiwon na ang pangunahing dahilan ng pagpunta ni Nathaniel sa lugar na iyon ay upang magbigay lamang ng suporta. Dahil dito, hiniling niyang pigilan muna nito si Tadeo at bumili ng sapat na oras upang hindi agad masundan si Peter. Bilang tugon, inamin ni Nathaniel na lubos na siyang naaakit sa laban na nasa kanyang harapan. Dahil dito, humingi siya ng paumanhin kay Jiwon at sinabing kailangan munang ipagpaliban ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos nito, agad niyang pinutol ang komunikasyon at walang pag-aalinlangang itinapon ang kanyang communication device. Dahil dito, agad na nanas si Jiwon. Pakiramdam niya ay tahasan siyang hindi pinansin ni Nathaniel. Gayunpaman, mabilis siyang pinakalma ni Kajo. Ayon kay Kajo, ang kanilang nasasaksihan ay isang pambihirang sagupaan sa pagitan ng taong kinikilalang pinakamalakas sa mundo at ng taong itinuturing na pinakamabilis. Sa kanyang pagsusuri, si Nathaniel ang mas malamang na mahirapan sa labanang iyon dahil sa malaking pagkakaiba ng kanilang mga estilo. Hindi nagtagal, tuluyan ng sumiklab ang labanan. Si Tadeo ang unang kumilos. Ipinahayag niyang ang kanyang pangunahing layunin ay si Peter, at dahil dito ay binalaan niya si Nathaniel na umiwas kung nais nitong manatiling ligtas. Sa halip na mabahala, natawa lamang si Nathaniel. Sa kanyang pananaw, hindi niya kailanman inasahang makaririnig siya ng ganoong uri ng babala sa buong buhay niya. Habang pinagmamasdan ng nangyayari, napaisip si Jiwon kung kakayanin pa ba ni Nathaniel ang ganoong klase ng sagupaan. Dahil minsan na itong dumaan sa matinding pagsubok noon, nagduda siya kung taglay pa rin ito ang parehong tibay gaya ng dati. Sa puntong iyon, ipinaliwanag ng nakatatandang Nathaniel na bagamat minsang bumagsak ang kondisyon ng kanyang katawan, matagumpay niya itong naibalik sa halos dati nitong antas. Ngunit bago pa lumalim ang usapan, malakas na pinutol ni Kajo ang kanilang atensyon at hinikayat silang ituon muli ang pansin sa laban. Sa kanilang harapan, makikita ang isang napakabilis at matinding sagupaan. Ang bawat galaw ng dalawang mandirigma ay nagdudulot ng malalakas na epekto sa paligid, habang halos imposibleng sundan ng karaniwang mata ang bilis ng kanilang mga kilos. Patuloy na sumusugod si Nathaniel at walang tigil na sinusubukang maabot ang kanyang kalaban. Gayunpaman, nananatiling napakahirap habulin ang pambihirang bilis ni Tadeo. Sa kabila nito, may napansin si Simon. Ayon sa kanyang obserbasyon, tila hindi simpleng pag-atake ang ginagawa ni Nathaniel. Sa halip, para bang may partikular siyang layunin sa likod ng bawat galaw na kanyang ginagawa. Sa loob-loob ni Nathaniel, inamin niyang halos hindi kapanipaniwala ang bilis ni Tadeo. Kahit nasasaksihan niya ito ng personal, nahihirapan pa rin siyang ganap na maunawaan kung paano nakakakilos ang kanyang kalaban sa ganoong antas. Gayunpaman, hindi siya nawalan ng determinasyon. Naniniwala siyang sapat na ang isang pagkakataon. Kahit isang beses lamang, kailangan niyang mahuli si Tadeo. Subalit sa bawat pagtatangka, patuloy siyang nabibigo. Sa halip na makuha ang kanyang target, siya pa ang nakakatanggap ng mabibigat na tama mula sa mga kontra-atake ng kanyang kalaban. Samantala, nanatiling kalmado si Tadeo habang patuloy na nakakaiwas sa bawat pagsalakay. Ngunit maya-maya, may napansin siyang kakaiba. Nang tumingin siya pababa, nakita niyang bagamat hindi siya tuluyang nahawakan ni Nathaniel, nagawa pa rin itong makuha ang bahagi ng kanyang kasuotan. Dahil dito, natawa si Tadeo. Ayon sa kanya, may mga bagay na tila itinakda na ng kapalaran. Sa kanyang pananaw, magkaibang-magkaiba sila ni Nathaniel, kaya hindi kailanman ito matutumbasan ang kanyang bilis. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Nathaniel. Habang muli siyang sumusugod, ipinahayag niyang hindi pa tapos ang lahat. Naniniwala siyang darating ang sandaling maaabot din niya ang kanyang kalaban. Mula sa pananaw ng kwento, ipinapakita ng bahaging ito ang malinaw na paghahambing ng kanilang mga kakayahan.
Si Tadeo ay umaasa sa halos walang kapantay na bilis, samantalang si Nathaniel ay nakasalalay sa tiyaga, lakas, at kakayahang maghanap ng kahit pinakamaliit na pagkakataon upang mabago ang takbo ng laban. Nagpatuloy ang kanilang sagupaan habang walang tigil na sinusubukan ni Nathaniel na paliitin ang galaw ni Tadeo at limitahan ang mga posibleng ruta ng pag-iwas nito. Samantala, si Jiwon, na halos mga tunog ng banggaan na lamang ang kanyang nasusundan, ay nagtanong kay Kajou kung ano na ang tunay na nangyayari sa gitna ng napakabilis na labanan. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Kajou na bagamat nagagawa ni Nathaniel na unti-unting ipitin si Tadeo, malinaw na may kapalit ang estratehiyang iyon. Sa patuloy na paghabol at pag-atake, mabilis ding nauubos ang kanyang lakas. Nang marinig iyon, inisip ni Jiwon na tila nauuwi lamang ang laban sa isang simpleng digmaan ng pagtitiis at pagkapagod. Sumang-ayon naman si Kajou sa obserbasyong iyon. Gayunpaman, aminado siyang may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa kanyang isip, hindi niya lubos maunawaan kung ano talaga ang plano ni Nathaniel. Samantala, sa gitna ng bakbakan, patuloy na ipinakita ni Nathaniel ang kanyang napakalaking lakas. Sa bawat pag-abot at pagdakmo niya, maging ang mga konkretong pader sa paligid ay nadudurog sa tindi ng kanyang puwersa. Sa kabilang banda, nanatiling kalmado si Tadeo at paulit-ulit na nakakaiwas sa bawat pagtatangkan ng kanyang kalaban. Habang lumalayo sa isa pang pagsunggab, bahagyang tinukso ni Tadeo si Nathaniel. Ipinaalala niyang noon pa man ay sinabi na niyang hindi siya kailanman mahuhuli nito. Ngunit sa halip na magalit, bahagyang natawa lamang si Nathaniel. Inamin niyang maaaring tama nga si Tadeo at marahil ay hindi niya ito kayang talunin sa usapin ng bilis lamang. Dahil dito, lalo pang naging interesado si Tadeo sa takbo ng laban. Agad siyang sumugod muli habang sinasabing nakikita na niyang unti-unti nang humihina ang mga kalamnan ni Nathaniel. Para sa kanya, iisa na lamang ang lohikal na pagpipilian ng kanyang kalaban, ang sumuko. Sa kabila ng mabilis na paglapit ni Tadeo, nanatiling tahimik si Nathaniel. Wala siyang anumang sinabi at tila may hinihintay lamang na tamang sandali. Pagkaraan nito, ginamit ni Tadeo ang kanyang teknik na kilala bilang Broken Needle Empty Space. Sa isang iglap, sumulong siya ng may layuning tapusin na agad ang laban. Ang kombinasyon ng kanyang bilis at lakas ay lumikha ng mga atakeng tila mga karayom na sumisibat sa hangin. Sa loob-loob ni Nathaniel, kinilala niya ang pambihirang kakayahan ng kanyang kalaban. Aminado siyang halos imposibleng sabayan ang ganoong klase ng bilis. Ngunit habang nagpapatuloy ang laban, may isang mahalagang aral siyang naalala mula sa dati niyang engkwentro kay Peter o Kim Zangko sa ospital. At doon niya napagtanto ang isang bagay. Kung hindi niya kayang habulin ang galaw ni Tadeo, hindi niya kailangang habulin ito. Sa halip, kailangan lamang niyang alisin ang mismong espasyong ginagamit ng kalaban upang makagalaw. Sa isang biglaang kilos, hinugot ni Nathaniel ang malaking bakal na nagsisilbing pangunahing suporta ng istruktura sa paligid nila. Agad na nagkaroon ng matinding pagyanig. Isa-isang bumigay ang mga pader, at sa loob lamang ng ilang sandali ay nagsimulang gumuho ang buong lugar. Bumagsak ang mga debris at konkretong tipak habang mabilis na napuno ng alikabok at usok ang paligid. Mula sa pananaw ng laban, ito ang sandaling ipinakita ni Nathaniel na hindi niya sinusubukang talunin si Tadeo sa sariling larangan nito. Sa halip, binago niya ang mismong kondisyon ng labanan upang mabawasan ang bentahe ng kanyang kalaban. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting naglaho ang makapal na ulap ng alikabok. At nang lumino ang tanawin, isang nakakagulat na eksena ang bumungad. Sa wakas, matagumpay nang nahawakan ni Nathaniel si Tadeo. Habang mahigpit ang pagkakadakma niya rito, malamig niyang ipinaalala na ang pagkawala ng tensyon sa mga kalamnan ay hindi palaging senyales ng pagsuko. Minsan, ayon sa kanyang ipinahiwatig, nangangahulugan lamang iyon na ang isang tao ay ganap na kalmado at kontrolado ang sitwasyon. Sa kabuuan, ipinakita ng bahaging ito ng kwento ang malinaw na pagkakaiba ng dalawang mandirigma. Habang umaasa si Tadeo sa pambihirang bilis, pinatunayan naman ni Nathaniel na ang karanasan, pag-angkop sa sitwasyon, at malikhaing paggamit ng kapaligiran ay maaaring maging susi upang mabaligtad ang isang laban na tila imposible ng mapanalunan.